Nagsama kami ng punong-puno ng pagmamahal at ligaya kasama ang pamilya namin. Hindi pa naman kami pwedeng ikasal kasi bata pa naman ako. Pero pinangako nila sa mama at sa papa ko na pagtungtong ko ng 18 ay pakakasalan niya ako. 15 pa lang ako nang may nakilala ko na isang lalaki. 21 yung edad niya at malayo ang agwat sa amin. At nagkakilala lang kami ng guy sa inuman kasi nga yung ate ng barkada ko is barkada niya. At may isang lalaki rin na nanliligaw sa akin noon. Nag-inuman kami, nagkwento-kwento at ang saya naman namin. Ang kasama namin sa inuman na yung ate ng barkada ko at yung mga barkada ko at yung dalawang lalaki. Ayun na nga na nalasing ako, pero kahit nalasing ako ng mga panahong yun ay alam ko kung ano yung ginagawa ko at kung anong ginagawa sa katawan ko. Sumuka ako nung sumuka sa labas ng bahay ng barkada ko at lumabas na rin yung isang lalaki na kainuman namin. Tapos ang sabi niya sa akin, okay ka lang ba? Sabi ko, wag mo nga akong hawakan at itanong ng ganyan kasi hindi naman kita kilala. Tapos ang sabi niya, ang sungit mo naman. Sabi ko, oo masungit talaga ako. Paano na lang kung anong gawin mo sa akin? Lasing pa naman ako. And then bumalik na ako sa table at kung saan kami nagiinuman. At pag upo ko sa upuan, sabi nung isang lalaki na single, single ka ba? Sabi ko, oo single ako. Sabi niya, ako rin single. Sabi ko, anong paki ko? Tapos ang sabi niya sa akin, alam mo kanina ka pang ganyan sa akin, ang init-init ng ulo mo. Kaya't sinabihan ko siya na, huwag kang ang tanong ng tanong sa akin kasi hindi naman kita kilala. Sabi niya lang, okay. Hanggang sa nalasing na yung mga kasama namin sa inuman at ako naman yung natutulog na sa terrace ng bahay ng barkada ko. Na kapag okay na ako ay saka ako uuwi. Sa kasarapan ng tulog, kinakaramdam ako ng isang kami na humahawak sa paa ko. Dahan-dahan akong tumayo agad at nakita ko yung guy na siya pala yung humahawak sa paa ko. Sabay hug sa akin at ang sabi niya, crush daw niya ako. Hinawakan niya yung boobs ko, sabay sabi na, ang sarap mo naman. Sinampal ko siya at umuwi na ako at walang nangyari sa amin. Pero nahawakan niya yung boobs ko. So ayun na nga. Now that I am 16 years old, I met a boy who is also from here in Batangas. Batanggenyo, mabait, may kaya ang pamilya at may trabaho din naman. Nagkakilala kami sa Facebook at naging boyfriend ko na rin siya. Binuhos ko yung pagmamahal ko sa kanya kasi mahal na mahal din naman niya ako. Mabait siya sa akin at mabait din yung pamilya niya. Ang kaso nga lang, hindi ko maintindihan yung sinasabi nila at sasabihin ko kasi nga Batanggenyo sila. Ano man taga Batangas din pero hindi lang ako Batanggenya. So ayun na nga, nagsama kami hanggang sa punong-puno ng pagmamahal at ligaya ang pagsasama namin. Kasama rin ang pamilya namin. Hindi pa kami pwedeng ikasal kasi nga bata pa naman ako pero ipinangako nila sa mama at sa papa ko na pagtungtong ko ng 18 ay papakasalan niya ako. Salamat Mami Len sa pagbasa ng aking kwento at sana'y mapili mo. Letter sender, Kati ng Batangas. So, anong gagawin natin ngayon? Tuturuan kita na magbatanggenya? Or shinare mo lang kasi proud of yourself, iha? Na panlalalaki ang goal sa buhay? Nakikipag-inuman sa hindi kilala tapos pag kinausap bubuga ng apoy? Iinom ng hindi nagtitira ng panlakad? Wala kang kontrol sa sarili mo kaya naman muntik-muntikanan ka na. Ngayon na maaga kang nakipag-live-in, suportado ng both parents mo, sigurado ka na ba? Ganyan na ba ang atake ngayon ng mga kabataan? At sa mga parents nyo na suportahan ta ka na lang ang magagawa? Yung binabali ang pag-aasawa at banda roon na ang kasal? Ganyan ba yung sistema nyo ngayon? Good thing na may kaya at may work si lalaki kasi kalimitan sa mga kabataan ngayon. Pag nabuntis sa magulang aasa, ulam, bigas, gatas, gas, tapos titintigas lang ang ambag ni lalaki. Ayusin yung desisyon sa buhay ha, na ikaw wala ka bang plano sa buhay bukod sa pag-aasawa? Kung ganun edi wow na lang ako sa'yo. Paalala ko lang na ang pag-aasawa hindi lang puro ungol at sarap. Sadyang nakakatapang pasukin ng pagpapamilya lalo't pagmamahal lang ang armas.